yung graft case na ipa-file ninyo this month dito kay Sara Duterte. Can you elaborate on that? Ano yung basis? Ang basis din nito is yung mga isinight na mga impeachable offenses niya outside doon sa plunder case ng confidential funds, intel funds na nauna ng sakop nung final ng mga civil society leaders nung December. So ito na yung mga ill-gotten wealth, yan, na non-declaration sa SALN, tapos yung mga specific graft cases na ginawa niya covering yung time niya as Vice President, Secretary of Education, and even as Mayor. So, covered lahat yon. 11 charges yun eh. 11. Sa Pero kailan niyo po balak i-file yan this month? Siguro within the next 2 weeks, ipa-file na ito. Dito kasi 'di ba sinasabi nila merong immunity yung Vice President pero pwedeng gamitin yung findings to boost a possible impeachment case against the Vice President. Ganun po ba yung isa sa mga intentions dito? And number 2, yung binabanggit niyo before na this would open bank accounts and other relevant information about the Vice President. Yes. And untested itong theory na ito na sinasabi nila immune from prosecution. Wala nakasaad na ganon. So, pwedeng subukan pa rin na i-file ito kung aabot doon. Pero, pwede rin naman siyang parallel, sabay sila, impeachment. And yun nga, gaya nung sabi mo, this is an opportunity para ma-access na natin yung bank accounts na noong pang sinasabi. And by the way, meron memorandum of agreement ang AMLAC and Ombudsman na makapag-submit sila ng list of flag transactions. Kasi sinasabi nung mga, I think, abogado yata yun ni Sara or somebody, na hindi daw yon hindi daw covered yun sa exemption sa sa bank secrecy law. Pero meron ganun. Kaya ngayon yung ginamit dati ni overall Deputy Ombudsman Karandang nakuha niya yon from the AMLAC. Enough for him to say na similar doon sa inattach ko doon sa aking plunder case against Duterte. So meron. And ito yan. Doon naman so pwedeng makuha yan yung mga flag transactions. At least list of flag transactions. Not necessarily to access accounts from the bank themselves. Pero parehas naman yun. Pero makikita ko merong kung flag na. Pag flag, ibig sabihin, lumampas ng yan. Lumagpas, no? Lumagpas ng 500,000. So, pwedeng magkaroon ng idea kung gaano karami yung salaping dumaloy. Tama po ba sa mga bank accounts na ito? Yes. And ganun yung nangyari kay kay the late Chief Justice Renato Corona. Ganun din. Flag transactions lang yung inilabas sa impeachment court noon, but it was enough na makita yung Okay. Yung impeachment, anong basa po nyo na when you talk about the likelihood of the Vice President getting impeached again? Kasi ang konteksto po ngayon, obvious, magsisimula yan sa mababang kapulungan, mas humirap supposedly yung proseso ng impeachment. Maraming salamat kay Justice Leonen. And number 2, yung mga kongresista mismo, they have to deal with this controversy na talagang nabahira na matinding ka ng credibility. Kumbaga, is this current Congress, lower house, capable of doing this impeachment proceedings when they themselves are under scrutiny? Ako, Christian, I would like to take things one step at a time. First, kailangan i-file. So pag na-file na yan sa early February, ano ang sinabi ng Supreme Court? Kailangan magkaroon ng hearing sa House. So wala daw fast break. And in fact, that's now a good thing. Whereas before, parang ang perception, parang humirap. Pero ngayon, it can be a good thing because sa House pa lang, magkakaroon ka na ng trial, ng
impeachment trial in a way. Kasi ma-expose na doon pa lang sa House Justice Committee. Makukuha na yung ebidensya, mape-present na yung mga testigo, at walang interruption ito from the Duterte senators. Na imagine mo, walang mga Cayetano dyan, walang mga Marcoleta dyan. So, unimpeded pagka nag-present ngayon yung mga testigo. And doon pa lang baka we may be able to win over our people, no, the general public, na makikita na ay ganun pala, totoo pala yung mga isyung nilalabas sa kanila. And that may be instrumental dun sa second step, which is, or third step rather. So file, then presentation, conduct ng hearing sa House. Then the third step is, pag na-win over na yung general public at sinabing karapat dapat ma-impeach, masisway na yung mga congressman na i-impeach siya at dalhin ito sa Senado. So, na-observe mo yung procedure na inilathala ng Korte Suprema na naging pabor pa kasi mas makikita ka agad ng taong bayan yun. Kaso paano po yung isa pang factor, the Marcos Jr. factor. Kumbaga siya yung nag-reign sa parade ng impeachment ni Sara Duterte. Dahil nagsalita siya publicly, repeatedly, ayaw niya na impeachment. Paano kung humirit na naman ng ganun yung Pangulo? Ang critical nga dito is dun sa presentation ng evidence dun sa House. Pagka masyadong explosive at talagang makita na maraming na-convince na kababayan natin, the clamor for her to be impeached will be there, and hopefully that would sway itong si President Marcos na at least to get out of the way, wag niyang harangan. So ngayon yung mga congressman dadali nila ngayon sa Senado. 'Di ba? Yun yung makikita doon. And politically, this favor him. Kasi kung ang impeachment ang pinag-uusapan, ibig sabihin hindi pinag-uusapan kung ano man yung probable hit nila doon sa flood control scam, 'di ba? So politically it can be used na na maging focus ng mga kababayan natin yung corruption ng mga Duterte instead na yung mga anomalies ngayon sa current administration. Kanina nabanggit nyo nung may nakausap ko from civil society. Sabi nyo, dalawa lang kamay nyo. No? Ang focus nyo talaga mga Duterte. And talagang very vocal naman kayo about this. Meron pa ba kayong mga balak ikaso? Kunwari, dito kinapulong at saka iba pang mga kasama sa hanay nila. Itong kay Pulong, so iniimbestigahan na namin ngayon. Ito nga yung frustration ko sa ICI. Here I am, a private citizen, conducting my own research and investigation against Pulong Duterte na ito yung biggest recipient ng insertion sa history ng ating bansa. 51 billion pesos in one district alone. So, ginakanda ko yung research ngayon ng aming team, and at the proper time, ipa-file na namin ito. So, graft cases to at least, and malversation charges at least yan sa kanya. Then itong ipapa-transfer na namin itong sa frigate scam na i-file ko doon sa DOJ noon. So we're making the proper communications right now para ma-transfer ng DOJ to the Office of the Ombudsman para masimulan na nila yung fact-finding. So ang dami na rin naming testigo at ebidensya para dyan against kay Bongo naman yan at kay Duterte. Ito yung tungkol sa frigate. Tapos yung we're hoping yung final namin na illegal drug smuggling case against Pulong Duterte, Manscarpio, Michael Yang and the others mag-progress with DOJ. So matagal na nasa finding phase yon. So hopefully umakyat na yan sa preliminary investigation phase. So yan,
Last year naman, nag-file na ako yung kay Bongo, yung sa CLTG. Hopefully, mahinog na rin yan sa Office of the Ombudsman within the coming weeks or months. How about the ICC factor? Kunwari ito pong si Bato de la Rosa na hanggang ngayon nagtatago pa rin. Although nakakapaglabas naman siya ng mga mensahe pero hindi nagpapakita sa Senado. Yung sa ICC kasi, yun na lang yun. Antayin na lang niya kung saan na lang bahala mag-decide kung anong palagay niya, meron na bang warrant o wala. Pero habang nag-a-absent siya, na ngayon dinedeclare ng various government agencies na wala pang warrant, ano yan, those are grounds for expulsion sa Ethics Committee ng Senado. So gagawin ko rin yan, ipa-file ko rin yan, pero patatapusin ko itong kongreso na ito, itong session na ito hanggang June. So sa next SONA, pagka wala pa rin si Bato, I'll be filing the ethics case against him for dereliction of duty. Oo, kasi grabe ang PC ninyo. No? Pero syempre, kung umabot ng June, at hindi pa rin papasok yan, sayang naman yung bayad sa kanya, yung pasweldo sa kanya. Tsaka kawawa naman kaming bumoto kay Bato. Tindi ng pag-asa namin kay Bato eh. Oo. So, yan, yung, di ba, yung representation, grabe Sorry, hindi ko mapanindigan. Joke lang yan, pero hindi ko kayang panindigan eh. Okay. Oo. Yeah. So, yun yung mga that's the plan basically para dito sa mga taong ito. Pero yung sa yung sa ICC, no, meron bang ano yung posibilidad po na makapaglabas din ng warrant dito kay Bongo, no? And of course, baka pati si Vice President Sara Duterte madamay dun sa kaso. Alam mo, Christian, I wish na nakasama talaga to si Sara kasi talaga namang nung 3 years na mayor siya from 2010 to 2013 laganap din yung EJ case nun sa Davao City. But unfortunately, talagang masyadong mataas yung standard ng quantum of evidence ng ICC. Ang kanila is certainty of conviction bago sila mag-i-issue ng warrant. And hindi lang ito basta-bastang kailangan redundant yung mga witnesses at saka documentary evidence. So in the case kasi ni Sara, hindi nako-corroborate yung statements nila Las Cañas and Matobato. So of course, I will not rule that out. Baka meron pa ring corroborate ng statements niya. Anong statements sila. Pero sa ngayon, honestly speaking, as somebody na nakatutok dito, mababa yung probability na mai-issue ng warrant si Sara Duterte. Pero si Bongo, sabihin na natin nasa 80%. Di ba? We are almost there. Kaunti pa. Paano nyo Ganon masabi din kina Albayalde. Sorry po. Yung isa, ganon din kina? Albayalde. Okay. Yung kay Bongo, ba't nyo po nasabi na 80%? 80% chance na ma-indict din siya at makapaglalabas ng arrest warrant against him? Hello? Wala ba si Senator? Ako nawala. Hello? Guys, comment naman kayo. Ako ba nawala o si Senator? Ayan. Okay na. Yan, nakabalik na. Okay. Akala ko na lang eh. Okay, yung ba't nyo nasabing 80%? Yung, when you say 80% na masasama sa kaso si Bongo at makakapaglabas din ng arrest warrant? Ito, sa akin lang to, no? I'm not speaking on behalf of the ICC prosecutors. Meron silang sarili lang assessment. But on my end, having seen the whole body of evidence against Duterte, against Bato, and comparing that with the body of evidence against Bongo, masasabi ko na hindi pa ganun ka-level. Kumbaga, nandito yung kay Bato, nandito yung kay Duterte, yung kay Bongo, ilang notches
short siya or below doon sa level nila Bato. But tuloy-tuloy yung investigation kasi ng ICC prosecutors, kaya ano yan, ongoing yan as we speak. And very critical yung testimony kasi ni Garma. Kung nagtuloy si Leonardo, baka na kumpleto na yon. Kaso siya he decided to roll the dice with the Dutertes, yun ngayon. So hindi tumuloy si Leonardo, si Colonel Leonardo. Oo, na-interview siya ng ICC, pero siya na-sway siya to go back dun sa kampo nila Digong. Kaya hindi siya tumuloy. Doon sa mga hindi familiar, how crucial that testimony would have been in terms of the testimony of Colonel Garma? Okay. Kasi, while pareha silang mga originals dun sa National Death Squad, ang nag-refer nga kay Leonardo is si Garma eh. Yeah. Ito kasing si Leonardo, siya yung pinakang operations officer ni Bongo doon sa kanilang Special Operations Branch. 2 branches ito eh. Si Bongo kasi hindi lang siya paymaster, kung hindi siya yung pinakang pinuno nung isang branch. Itong si Duterte nasa taas, no? So 2 branch. Yung isang branch, itong kay Bato, ito yung PNP, yung ginamit yung double barrel, di ba? Ito yung pinapatay nila yung mga civilians, di ba? Yung mga ordinaryong Pilipino. Ito namang branch ni Bongo, yung Special Operations Branch, ang pinapatay nito yung mga karibal nila sa distribution ng droga. So, yung karibal ni Michael Yang, kasi ang drug lord nila ay si Michael Yang. So, lahat ng mga karibal na triad, yun yung pinapatay. Yan nga, di ba? Isang sample na yan, yung nangyari sa Davao Penal Colony. So, yun. Isa yon, mga karibal nila yon. Tapos yung iba pang mga ninja cops na tinatawag nila, ito yung mga police, member ng PNP, na distributor nung mga ibang triad, protector ng ibang triad. So sila naman yung pinapatay. Para nga masolo nila Duterte, nila Michael Yang, yung buong illegal drug trade, monopolize nila. So si Bongo ang head nun, counterpart niya si Bato. Tapos ang pinakang operations officer ni Bongo ay si Leonardo. Yun. Okay. Ito naman pa, yung pinakahuling balita rin pala, itong isang retired general na pro Duterte, inaresto, si General Romeo Poquis, allegedly for inciting to sedition. Okay? How do you see this? No? Kasi isa to sa mga leading voices criticizing the Marcos administration. Magandang development yan. Kasi magkakaroon ng chilling effect yan eh. Kasi remember, nakasuhan na rin itong sila Macanas dati. Diba? O nung nakasuhan yun, tumahimik na yun eh. Tapos ngayon, ito ngayon si General Poquis. Meron pang ibang generals sa pagkakaalam ko, retired generals na kinasuhan. And makita mo, medyo tumahimik na rin. At magkakaroon ng ng chilling effect dun sa mga retired generals na makikita nila na mayroong consequence. Hindi pwedeng manawagan ka ng withdrawal of support tapos walang consequence. Ganun lang talaga yon. Kailangan nilang tanggapin yon. And makikita natin, effect niyan, magiging mas maingat ang mga retired generals ngayon sa pag-i-issue ng kanilang mga statements. At na-mention ko na rin, meron ding mga pending I forgot to mention pala na may mga pending cases din against DDS SOCMED influencers.
Mm. So, marami yan. So, baka ano na rin yan, mature na rin yan, para sa ganun nga. Kasi nung panahon ni Duterte, konting statement mo lang, kakasuhan ka na. Sa akin, umabot ng 30 cases ang kinaharap ko nung panahon nila. Ngayon, dapat maramdaman din nila na may consequences yung mga ano nila, ang libelous and seditious statements. Gano'n Grabe. lang yun. 30 cases ang ang kinaharap nyo. Ilan ang Oo. natitira po ngayon? I think 6 nang naiiwan. Oo. Grabe. Talagang So, pinutakti kayo ng mga kaso ng panahon ni Duterte, ah. oo, pero 'di ba ang projection ni Duterte parang pinapabayaan lang niya ako? Oo. Pero hindi, gigil na gigil siya. He was ordering yung mga cabinet secretaries nila, mga agency heads to really file cases against me and para nga maperwisyo ako. Nung hindi na umubra yung kanilang utos na pagpatay. Yun. Mm. Tsaka nga hindi rin umubra yung yung pagbabawi ng amnesty proclamation Ayun pa sa pala, inyo. oo. Mm. And in fact, may murder na final sa akin. May murder case. Talagang similar to kay Senator Laila De Lima, talagang totally fabricated. Pero ginawa nila. Buti na lang, may mga may mga PMA generals noon sa PNP na nagsabi sa kanila na hindi to uubra. OA Hindi to na. pwede. Oo, yun. Nako. Kung may kaso siguro illegal possession of undesirable face, baka pwedeng isinampa rin yun, eh. No? I'm sure. Teka, Senator, na bago tayo magtapos. Okay. Yung 2 points lang, no? Gusto kong pag-usapan si Bongbong Marcos. Of course, talagang his trust and approval ratings are taking a hit. Do you think, how do you see this second half of his administration? Will he be limping toward the finish line, or can he regain his composure or strength, or talagang resign na ba tayo sa lame duck years at is conventionally seen for a sitting president? I think the answer to that question is in his hands, no? Kung if he plays his cards right, pwede pa niyang ma-regain yung kanyang standing, credibility, and endorsement value sa 2028. Pero kung if he plays yung script nung kalaban niya, itong mga Duterte, di talagang he will be limping up to 2028. Ang nakikita ko rito, one way to reverse his situation is kailangan niya ng he needs to go on full-on offensive against the enemies of the state, not only the enemies of his administration, but the enemies of the state, specifically those who are working on his ouster. Kasi pagka political dissent lang, okay yan sa democratic space. Pero yung talagang papabagsakin mo na yung gobyerno, yung administrasyon, kalaban ka na ng Estado. And alam niyan dapat ng mga gumagawa nito. Alam mo, nung panahon ni GMA, ginawa niya yon, di ba? Ito, hindi lang siya. Kami, tanggap na namin. Gumawa kami ng kumaga, outside the norms or normal conventions of a democratic movement. But yung mga ibang civil society noon, talagang crinash din niya yung dissent. Survived, pero hindi niya na na-regain yung credibility ng administration niya. So in this case, hand in hand, you have to deal with the enemy na nagpapabagsak sa iyo strongly, no? Wala na yung appeasement kasi hindi naman sila nadadaan doon. Pangalawa, hand in hand, kailangan niya nang i-deliver yung mga pangako na governance, di ba?
Alam mo, one thing na hindi nila na-optimize, significantly bumaba na yung presyo ng bigas from 50 plus nung tail end nung Duterte administration. Ngayon nasa 28 pesos may makukuha ka na medyo quality ng bigas. Ang laking diferensya nun. That's a 25 peso difference. Dapat hina-highlight nila yon. Ang problema kasi is tinutukan niya itong parang siya yung naging muka nung corruption ng administration kasi siya yung palaging humaharap doon sa issue na yan. Dapat yan, pabigay na nila doon nung una sa ICI pero pumalpak yung ICI, hindi nila ginawa yung trabaho nila. Dapat, ito na ngayon, ipaubaya niya na sa ombudsman yung issue na yan. Si ombudsman na lang yung maglalabas ng mga kakasuhan later on, yung mga may issue ng warrant, pero siya dapat deliver na siya ng mga serbisyo sa publiko kasi hirap na yung mga kababayan natin. And kung makapag-provide siya ng trabaho at mapababa yung cost of living, yan, ma-appreciate yan greatly ng mga kababayan natin. So, yun. Okay. Ito po, lastly, no? Yeah. Two-pronged ditong question ko. Ito, madalas itanong po sa akin ng mga nakakausap ko, no? Bakit, despite all these issues, pag inobserbahan naman ng isang reasonable person itong si Vice President Sara Duterte, hindi kagalingan. Okay? Mm-hmm. Pero bakit ang dami pa ring panatiko ni Sara Duterte at ng mga Duterte? Number 2, kung sakaling umabot siya sa 2028, sino sa tingin niya yung makakatalo sa kanya? Okay, first, alam niyo, social phenomenon yung fanaticism. 'Di ba nga pagka umabot kasi ng level ng ganon, yung cult following or fanaticism, yung pagsuporta mo sa isang personality, 'di ba sa US nga yung sinasabing yung pinainom ng Kool-Aid, 'di ba yung isang preacher na sinabi dapat madadala tayo sa langit, inumin nyo ito. Ininom nila lahat sila nalason Ganun yon. Pag umabot ka na ng level, wala nang gagawing mali yung iniidolo. Pero ang nakita naman natin dito, meron siyang, kumbaga sa buong supporters, base of supporters ni Sara Duterte, meron yung fanatics at meron pa rin yung mga moderate to light supporters niya. Na yung iba nadadala lang ng bandwagon, yung iba name recall, meron yon. Yun ang target natin. At eventually, huhupa yun, mababawasan yun. Kasi nakita na nga namin yun kay Binay noon. Nung unang months ng investigation, hindi natitinag. His base was holding. Pero eventually, nung na-expose namin yung Hacienda Binay, parang that was the feather that broke the camel's back. Suddenly nag-step back. Ay, teka, ano na to? Sobra na yan. So nag-collapse Ang bilis nung pag-collapse. Tapos, yun na ngayon. May mga nag-emerge na mga bago. So, I'm not losing hope. Ang nakita ko nga dito, ilan yung approval rating ni Sara? Approval rating ito, not voter preference. By the way, in a few weeks, magkakanda kami ng survey para makita na natin yung baseline for 2026. So doon natin makikita ilan ba talaga yung base niya. And we will monitor that as we go along, kung pababa siya o pataas. So anyway, bottom line, compared to how the Duterte started ilang years ago, 10 years ago, significantly marami nang namulat. Kaya that gives me hope na pa rin tayo. We can get this thing done by 2028. Okay, sa second question mo naman, kung sakaling umabot ng 2028, talaga kung hindi umabot napapanagot. ng 2028, meron kaming mga scenarios na gagawin head-to-head. So, head-to-head in a three-way race.
Ang nakita kasi natin na divisions ng political spectrum, 4 na bloke. The Duterte block, the Marcos block, the middle forces, ito na yung mga kakamping, Dilaw at iba pa, yung mga namulat. So middle forces, and finally yung non-aligned, yung mga walang inclination. Nakafocus lang sila dun sa pang-araw-araw na buhay nila. So hindi sila politicized. Yan, dito kasi, pag three-way race, may kandidato yung Marcos, yung Pink, yung middle forces, and yung Dutertes, dito natin makikita. So we have a scenario like that. So I can, let's say, hypothesize na Go ahead. kung three-way race, lamang yung Dutertes, di ba? Pero meron din kaming scenario na head-to-head, meaning magme-merge itong Marcos and yung middle forces to come up with a unity ticket na ang candidate for president would come from the middle forces. So, pag nangyari yan, we will see, di ba? So, then meron pa rin long list na ginagawa nila na parang chapsuy na kung sino-sino mga pangalan yung ginagawa, which is what the usual commercial surveys do, Yeah. di ba? Ando doon iba't ibang pangalan. So dito sa mga scenarios na to, head to head, whether it's Sara, Andrisa, Sara or Bam Aquino, or Sara and General Torre, tapos three-way race, isama mo si John Vic Rimulya, di ba? Oh. Kung Si Lenny, hindi nasa ano pa ba? Yan ang pinupush ng iba pa rin. nagsabi kasi siya na hindi na raw siya tatakbo. So, unless she says otherwise, edi doon lang. Doon lang. Pero isasama pa rin siya doon sa long list. Kasi yun yung palaging nakikita ng mga Hindi naman ito mga commission surveys, yung mga scenarios, hindi naman ito pinapublish kasi for strategizing purposes ito. So doon pa lang natin makikita and doon natin malalaman kung anong impact ng head-to-head kung dalawa lang ang kandidato parang noong 1986 or kung three-way race ang mangyayari. What do you plan to do? Let's say natapos yung survey na yan. Kunwari, lumutang na yung may best chance to defeat Sara Duterte. Anong next move? Dito natin makikita. Kung internally, syempre, we will be sharing this information para malalaman natin. Pero doon sa kung sino man yung kandidato na yon, makikita mo pa rin saan ka mahina relatively doon sa mga areas na na malakas ka. So, masa-strategize mo, malalaman mo kung ano pa yung areas na kailangan na trabahuin mo. Di ba? Pero, again, yung two-way race, yung head-to-head, naka-premise yan doon sa coalition na I really believe that is doable, workable, and yun ang pinakang magandang paraan para masigurado yung tagumpay sa 2028. Kung magsanib yung pwersa ng Marcos block, yung admin, at saka yung middle forces. Middle forces, okay. Yan din yung actually, ginujudo yan ng mga DDS. Sinasabi, ayan, term nila, kain suka kayo. So, yan ang balak nyo, no? Conspiring against the Dutertes, yung mga kakamping, yung middle forces, quote-unquote, with BBM. Sa ganitong reality po, hindi ba magmumukhang case of death yung, let's say, endorsement or support na administration, despite the machinery and all, doon sa coalition candidate? Kasi nakita na rin po yan natin yan in previous election cycles. Yung binabasbasa ng isang mabantot na administrasyon, talaga natatalo. Yes, ando doon yun. Pero kung ang basis mo yung Arroyo administration, probably applicable yun. Pero let's remember, the Marcoses, they also have their own set of fanatics na yung Marcos loyalists, siguro nasa 15 to 20% din yan na talagang
magiging game changer 'yon. Hindi ito yung ang perception. Remember, 'di ba nakita mababa na yung ratings ng Marcos administration. But if you look at the approval rating and saan ang gagaling 'yon, doon pa rin doon sa mga solid north, mga base nila. And hindi mo makukuha 'yon. Kunyari magsabihin mo tayo na lang mag-isa. So three-way race 'yon. So ano bang mas magandang tsansa? Yung three-way race o yung head-to-head with Sara? Tsaka walang Di ba? kandidato si BBM, di ba? Wala siyang kandidato. It's Wala siyang accepted. kandidato. Unless nga i-push nila si John Vic. Pero ang ang bottom line dito is if that is sige, mangantsaw sila, DDS na sabihin, kain suka o kung ano man pangangantsaw nila, hindi naman mawawala yung pangangantsaw. Whether mag-forge ka ng coalition with the Marcoses or not, dudurugin ka pa rin nila ng social media nila, ng fake news sila. They will continue to do what they're good at. Pero ang tanong dito is, if that is the price to pay para lang serbisyo tayo at masimulan na natin yung reforma sa ating bayan, hindi ba kayang malunok yun? So yun yung kumbaga something to ponder upon by the middle forces. So Okay. yun. Ito, last na talaga to. You mentioned si former PNP Chief Nicolas Torre. So ngayon, General Manager po siya ng MMDA. What do you think of his potential for president? Ano lang, ano yung preliminary analysis ninyo? Given what he had done sa PNP, paano niya inaresto itong si Kibuloy at saka itong si Duterte, pero with the way he was treated by the administration, but of course, he kept quiet, waited until the new appointment came. Pero ako personally, tingin ko, bakit MMDA GM? Hindi ba? I mean, all things taken together or considered, what do you think of his chances as a possible presidential candidate of this coalition forces? Okay, let's assume na mag-shine siya dito sa MMDA. Then eventually, sabihin mo na in a few months baka ma-promote siya sa isang cabinet position. Hindi natin mape-preclude yung mga ganun. Tapos eventually, kung siya yung gawing admin candidate ng Marcos administration, malaking maganda chance niya kasi una-una Ilonggo siya. And pinanganak at lumaki siya sa Mindanao. Talagang doon yung base niya. Tapos PNP siya, PNPA graduate at PNPA na ngayon umuno basically sa buong PNP. So the whole machinery, magtutulong yan sila, one of their own. So as an Ilonggo, he speaks the language. So yung Region 6, may edge din siya. MMDA chairman siya ngayon. So Metro Manila, he can start working on that. Kung endorse siya ng Marcos administration, so yung Solid North, makukuha niya. He would have the initial numbers na pwedeng itapat o higitan kaagad itong kay Sara. In terms of yung personality niya, nakita ko may meron siyang charisma, may connect siya sa man on Media the savvy street. siya. Media savvy. And pag nakita mo lang siya, naglalakad, how he deals with the ordinary people, may connect May nag-gravitate sa kanya And malaking potential yon. I'm not saying na ito na yan, but maganda yung potential. Yon, sabi natin. Sige po. Former Senator Sonny Trillanes, maraming salamat po for guesting tonight dito po sa Facts First. And of course, sa ulitin and Happy New Year to you and your family. Maraming salamat, Christian. Okay. Yan po. Si former Senator Sonny Trillanes. Medyo napahaba yung ating huntahan with the former senator. And yan, marami tayong mga scenarios na pinag-uusapan dito. So, of course, patagal na naman lumulutang yung pangalan ni General Torre as a possible candidate for a national position in 2028. May mga nadidinig ako ng presidente. Iba naman sinasabi, vice president. Iba naman ay
senator. So if you're looking for potential candidates, of course, talagang isa yan sa mga lumulutang. Pero malayo pa, no? Between now and 2028. Ano yan eh? Malayong malapit. Okay? Kasi if someone really wants to run for president in 2028 and run a credible campaign, they should have been starting much earlier. Etong si Sara Duterte, miski patuloy yung pagpapakipot na hindi pa tatakbo, iniisip pa lang, magde-decide sa 2027, pag medyo nakibalita kayo, nag-amoy-amoy, at of course, ina-analyze yung mga publicly available information. Alam niyo naman tatakbo, wag na po tayo magpakipot. Ayan. Siyempre, isa lang sa mga pagkakamali na mention kanina si former Vice President Jejo Marbinay. Naalala ko yan Nung kasi simula pa lang nung Aquino administration, natanong yan si then Vice President Jojo Binay if you would, ipaparaphrase ko na lang, hindi ko na maalala yung exact words. Pero natanong siya kung may balak siyang tumakbo sa 2016. And I think he became honest. In so many words, to paraphrase him, parang sinasabi niya, parang ipokrito naman ako pag sinabi kong hindi ako tatakbo o hindi ko pinaplano yan. Ayun, so doon nagsimula yung bombardment din, no? And of course, nakita na natin yung nangyari sa 2016. Okay. So dito, tingnan natin kung sino yung mga lulutang na kandidato. Kasi alam niyo masaklap dito sa ating lipunan, no? We're not choosing the best candidates really. Parang we're left with a candidate or candidates that a lot of us think, or a lot of them think, would be best suited to be the next president. Pero pag in-analyze po yung background, temperament, track record, bokya. Ang problema, iba yung pinanggagalingan ng apil Hindi ko alam kung magigising pa po yung ilang mga kababayan natin, pero yun po yung problema sa totoo lang. Hindi tayo naghahanap ng competence Hindi tayo naghahanap ng galing. Hindi tayo naghahanap ng tino. Hinahanap lang siguro natin ay relatability, bagay, yan na po yung nakagis ng pangalan, okay yan, matapang, pero hindi natin sinusuri. Kasi ito po isang iniisipin natin. Tingnan po natin yung ilang mga magagandang pagpapatakbo ng demokrasya. Pwede naman, kunwari Singapore na, kumpara natin kung paano nila pinipiling kanilang mga leader. Nakakahiya, no? Dahil yung leader po natin ay, kunwari, titingnan natin track record, tsaka siguro yung, banggitin na rin natin, academic background, medyo, laki ng pagkukulang, no? Sana medyo magising na po tayo dito. We have to choose the best candidate, the best Filipino for the job. Kasi kung we expect, let's say, the best service from someone attending to us in a restaurant, in a gas station, bakit hindi po natin expect yung pinakamagaling dun po sa susunod na presidente? Kung nakikita naman po natin na ayoko na nga, bagong taon, ayoko muna magsalita. New Year's resolution ko, maging mas mabait. Ay, hindi, joke lang. Nagjo-joke lang po ako. Magiging prangka pa rin po tayo. Definitely. Ito lang, no? Tsaka napapansin ko lately, ang dami mga nagpa-private message sa akin ng mga DDS trolls. Yung ginagamit nila yung kain-suka narrative nila. Ayoko na sagutin isa-isa, tinatamad ako. Tsaka alam niyo mga trolls, no? Dahil pag tinignan niyo yung Facebook page, alam niyo naman na kakaunting followers, tapos alam mong kinreate lang for that specific sinister digital job. Ito naman tanong ko sa inyo. Hindi ba kayo bumoto kay Bongbong Marcos? Ba't dadamay nyo kami dito sa katarantaduhan nyo ngayon? Di ba kayo nag-elect dyan? Uniteam, Marcos, Sara Duterte, katakot-takot yung pangangampanya ninyo. Di ba kayong kumain at sumuka ng naratibo ng Uniteam? Yung gagamitin nyo laban sa mga mas matitinong Pilipino na tunay na nag-iisip. Think about it. Tapos ito yung panibagong naratibo nila dyan. Hindi. Accountability. Diba? Nagising na kami. Asus. Nagising kayo. Ganito lang yan. Kasi yung
Yung unity team nyo noong 2022, that was a political marriage of convenience. Wala naman talagang prinsipyo nagbuklo dyan eh. Wala naman talagang vision na nagbuklo dyan. Inisip nyo lang, ito yung talagang merong best chance para ma-secure yung presidency at vice presidency. Miskin hindi naman sila close, wala naman talagang congruence of principles, vision for the country, and dedication and commitment to public service. Ang nagbuklo dyan, ambisyon. At yun yung suka na kinain ninyo noong 2022. Ngayon, di ba sinabi ko na sa inyo to before eh. Pag mali yung binoto ng ilang Pilipino, masarap sisihin sila lang eh. Ang problema, damay tayong lahat eh. Di ba? Ngayon, damay tayong lahat. Damay kaming lahat. Sa katarantaduhan ninyo. Ngayon, pati ba naman sa paninisi, idadamay nyo kami. Ang saklap naman nun. Kayo yung tunay na kain at suka. Hindi kayo nagising. Anong nangyari dito? Gusto nyong iluklok yung vice-presidente. Sobrang galing kasi ng vice-presidente. Sobrang tino. Kumpara kay Bongbong Marcos. Oh. Ito nga sana isang leksyon. Kasi naniniwala ako na kahit matindi yung pang-troll sa social media, ang tindi ng influence operations, malign influence operations, kahit matindi yung pagpopondo dito sa kawalangian sa social media, di hamak na mas marami pa rin po yung mga organic Filipinos on the digital space. Na kung tayong lahat ay kikilos, matatabunan po natin yung boses itong mga walang hiyang ito. Ayan. Medyo gising-gisingin natin yung mga kapwa nating Pilipino na nag-iisip pa. Diba? Pa-realize natin sa kanila itong kabulustugan na nangyari ng 2022 at yung patuloy na kabulustugan na nangyayari ngayon. Ayan. Lakas makakain suka eh, no? Diba kayo naglagay dyan? Ngayon damay kami. Ito, may nantotroll kanina eh, no? Ibablock na natin pala ito. May nantotroll eh. Ayan. Yung ano niya, yung photo niya mukhang suka eh. Okay. Ito, ulitin ko lang po, no? Public service para kay Senator Edu Manzanas. May nagtanong dito, may nagsabi rito kanina. Sabi ni Llama, si Lenny at PBBM, ayan, bumalik na ba? Ayan, okay na po. Ayan. Okay na.
Ulitin ko lang kasi ginamit ko rito yung mic ng ano. Ulitin ko lang wait lang, wait lang. Sayang kasi yung sinasabi natin eh. Wait lang. Ayan, okay na uli. Dinig nyo na ako, promise? Okay. Sige. Saan ba tayo, saan ba tayo huminto? Yung kay San Edu. Okay. Yan. Okay na? Sige. Ayan, announcement lang. Hindi po sinabi ni Senator Edu Manzanas na he was, hindi niya pinropose yung idea ng Leni Robredo, Bongbong Marcos ticket for 2028. Fake news po yun. Ayan. So, huwag niyo pong paniwalaan yun. Tsaka sobrang labo po ng posibilidad na yon, ng possible tandem na yon. Ginagamit lang yan ng mga DDS as a propaganda to, of course, attack the sitting president. Ayan. Okay? So, yun, yung gusto kong sabihin sa inyo. Ano pa ba? Okay, sige, okay na yun. Nakabalik na po tayo sa Manila, no? Nasa Manila na po tayo ngayon. Dumating po tayo kaninang umaga. And doon po sa mga nagtatanong, our online shops sa Shopee at saka Lazada, nag-resume na po. Ayan. Okay? Sige. Ano po ba sasabihin natin? Ayan, sige, okay na. Gabi na. Nakarami na tayo ngayong gabi. Okay? Yun yan. Tsaka ibang mga trolls dito medyo inano ko na. Binala ko na muna. Yung mga nagpapabate, teka lang Hindi ko na-ilista lahat, no? Pero meron ilang nagpapabate. Wait lang, ha? Okay. Ito si Clint Almasin. Ayan. Yung kaibigan niya, avid listener from Colorado sa US, si Roel Marcojos. At ang kanyang asawa na si Joanne Marcojos. Ayan, happy viewing po, happy listening po sa inyo. And of course, kay Clint at sa kanyang pamilya. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Tapos binabati rin po natin si Miss Rowie Ferranco. Ayan, taga po siya sa Geneva. She sent us a message nung nasa Switzerland po tayo. Yung problema, hindi po tayo nagstay sa sa Geneva. Dumaan lang po. Okay? And ayun po. So shout out po sa inyo. And ayun, ang kanyang asawa pala ay isa ring Thomasian and former Varsitarian member. Ito, yung Varsitarian, ito po yung official student publication ng UST. Of course, binabati rin po natin yung ating mga OG Faxnatics, mga kaibigan po natin from Paris. So, binabati po natin sina Eunice Garrido. Thank you for helping organize our recent get-together dyan po sa Paris. Si Maui Liporada, si Ma'am Emma Alejandro, and of course si Miss Cherry Munoz. Sila po yung initial group nung unang-una ko na-meet dyan nung 2022. Ayan, sobrang hiyang-hiya pa po ako sa sarili ko noon na nag-message po sila. Ayan. Pero, ayun, medyo mas lumaki na po yung mga get-together natin. Maraming salamat po. Doon po sa mga dumalo dyan po sa Paris. Ayan, of course, si Milet, magandang gabi po sa inyo. Doon po sa mga notes na pinadala ninyo, nabasa ko po lahat yun. Ako, nakakaiyak, no? Tawag dito? Nakakataba ng puso. Ayan. Sige po, maraming salamat po sa inyo and Happy New Year to everyone. Ako po si Christian Esguera. Ililista ko po yung mga nagpapabati and then babatiin po natin tomorrow. Okay? Magandang gabi po.